So, Assalamualaikum and good day everyone. So, I am Rohanisa Guru Pandamdag. So, today I will be explaining what is project proposal. So, project proposal is a writing document outlining everything stakeholders should know about a project, including the timeline, budget, objectives, and goals. So, your project proposal should summarize your project details and set your ideas to stakeholders buy into the initiatives. So, project proposal ay ito isang document na nagpapakita ng mga importanteng information para sa isang project. So, ang project ay kung ano ang gagawin para masolusyonan ng isang problema o issue. So, ang project proposal ay ang nagsasummarize ng isang detalye ng isang project para sa mga stakeholders. So, what are the contents of a project proposal? So, anong makikita sa project proposal? So, makikita rito kung ano ang pinopropose, bakit ito ipopropose, at sino ang gagawa at paano. And also, makikita rin rito ang mga resources na kailangan para ma-achieve ang goal ng isang project. So, next is, what can be the results of a successful project? So, ang mga successful na project ay magbibigay solution sa isang problema o issue, makakapag-generate ng profit, raise more funds, at magiging dahilan ng pagbuo ng mga pang project. So, gagawa ka ng project proposal kung gusto mong mag-organize ng isang events, magbenta ng mga equipment, or mag-servisyo sa mga tao. And also, dahil ito isang proposal, ito ay subject to approval. So, ang mga taong mag-approve sa'yo ay ang mga taong magbibigay suporta para may sakatuparan ng iyong proposed project. Gaya ng mga CEO company, mga president, mga leader, mga politics, at iba pang mga tao na may matataas na posisyon sa isang organization. At ilan sa suporta na naibibigay ay ang mga budget permit, seguridad, at iba pa. So, proposal can be classified according to use. They can either be internal or external. So, nangyayari ang internal kapag ang isang proposed project ay within an organization lang. Ibig sabihin, ang taong nagpo-propose ng project at ang taong mag-approve ng project at kung para saan ng project ay within an organization lang, nasa isang organization lang. So, ang external project proposal naman, ito ay ibinibigay sa mga external identities kaya ng clients, customer, funding agencies, o partners sa negosyo. So, ginagawa ito para magkaroon ng collaboration ng iba't ibang organization at makakuha ng suporta para sa isang specific na project. So, proposal can also be classified as solicited or unsolicited. So, solicited, ito isang proposal na requested or invited ng isang organization or entity. So, kunyari may nakitang problema ang leader sa kanilang organization, kaya magre-request siya ng mga project proposal sa kanyang mga tauhan para masolusyonan ng problema. So, kapag naman ang project proposal ay sinabit ng walang kaukulang request, ito ay unsolicited project proposal. Assalamualaikum, my name is Naila D. Pangagungan. I'm from Group 6 and I will discussing about project proposal features. So, number 1 is introduction. Includes the subject, purpose, and main point of the proposal. So, dito mo ipinapaliwanag o makikita kung ano ang project. At kung bakit ito ginawa. At ano ang purpose ng project. For example is gusto namin magsimula ng community garden sa aming kapitbahay. So, ang garden na ito ay nagbibigay sa mga tao na magtanim ng kanilang sariling pagkain at tumulong sa kapaligiran at pag-isahin ang komunidad. The background present the current situation that the proposal addresses, describe the problem and identifies its cause and effect. So, ipinapaliwanag dito ang kasalukuyang sitwasyon at ano ang problema ng project at bakit ito nangyayari and ano yung epekto nito. For example na sa aming lugar na space raw lupa para pagtaniman ng mga gulay. So,
so mga tao na mas malap kagasto na pera kasi na mas dahil sa sarili na gulay na pamasasin sa liyo sa mga linayogan ng mga gulay na sa mga wata na disigan kun sa mga gulay ka niyalayam sigan sa mga manok, mga etc. sa mga linaw, and disigan pagkaswa mamumulaan sa mamumulaan. Number 3 na project plan. So usually the longest section in the proposal because it shows the step-by-step solution to the problem described in the background section of the proposal. Also, it states the objectives and outcome of the solution. So, dito pinapakita ang mga hakbang para masolusyonan ang mga problema. At tamangin dito ang mga layunin at inaasahang mga resulta. Halimbawa na plano naming linisin ang bakanting lote malapit sa barangay hall at gawing hardin. So, kailangan na siyempre, mga hakbang yan. So, number 1 is plimpiwan kasulupa. And number 2 is magtayo ng mga tanim o planting boxes. So, number 3 is maglagay ng lupa at buto. So, number 4 is magbigay ng kagamitan sa mga kalahok. Number 5 is gumawa ng schedule sa pag-aaral ng halaman. Number 6 is magdaos ng workshop sa pagtataniman. So, layunin niya na matulungan makapagtanim ng ang mga may pamilya, and may turo ang tamang paraan ng paghahalaman, mapaganda at mapabuti ang samahan at komunidad. Inaasahang resulta is sa loob ng 3 buwan ay makakaani ng mga gulay tulad ng kamantes, pichay at talong. Mababa ang gastusin sa pagkain ng mga may pamilya at mas magiging malapit ang mga residente sa isa't isa. Number 4 is qualification. So, highlights the qualities, skills, and experience of the team or company that will run the project. So, dito inilalagay kung bakit ang iyong grupo ay karapat-dapat sa project na yun. Kung sila ba ang karapat-dapat na magpatupad sa project na yun. Kita nito ang mga experience at kakayahan. So, halimbawa is ang aming grupo ay binubuo ng 3 bihasang hardinero, 2 sa community organizer. So, nakapagtayo na kami ng mga hardin sa paaralan at ilang bahay. Marunong kaming magturo, magplano, at mamahala ng proyekto. So, number 6 is cost and benefit. So, gives the total cost of the project and give the a summary of the benefits that the readers can gain from the project. So, ipinakipakita dito ang kabuuang gasto ng proyekto. Pinapakita nito ang kabuuang gasto at proyekto. Pagkatapos ay ipinapaliwanag kung ano ang mapapala ng mga tao mula sa project na yon. Halimbawa, ang kabuuang gasto ng project ay
5,000. Kasama rito ang mga kagamitan at lupa at materyales sa paggawa ng taniman. So, mga benepisyo na masustansya, pagkain para sa mga pamilya. Sa pambili ng gulay, matututo ang mga bata ng matututo ang mga bata maghalaman. And mapapaganda ang paligid. And mapapalakas ang samahan ng komunidad. So, number 6 is budget. So, gives a breakdown of the cost of the project. It lists the people, items, and the fund needed for the project. So, itong budget is detalyado dito yung mga ang listahan ng mga bagay na pagkagastuhan sa project na yon. Isamang bilang gamit at halaga.